Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang ating pananambahan po ay magsisimula na sa loob ng ilang sandali, kaya po muli na nating ihanda ang ating mga sarili. Pakinggan po natin ang paanyaya ng mga salita ng Diyos para sa ating pagsamba. Si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti, ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y pagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Tayo pong lahat, purihin si Yahweh, purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya ay papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit, magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan. Tayo pong lahat ay yumuko at sumandali sa panalangin. Panginoon, kami ay patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Sapagkat muli kami ay iyong pinagsasama-sama sa gawaing ito. Nawa ay patuloy kaming samahan at gabayan ng iyong banal na Espiritu upang magkaroon ng kaayusan ng gawaing ito. Patuloy na mangusap ka sa amin at patuloy namin damhin ang kabanalan ng gawaing ito. Patuloy mong tipunin ang bawat pamilya sa kanilang mga tahanan at maging sabik na makinig ng iyong banal na mensahe. Salamat, Ama, sa gawaing ito. Ikaw po ang patuloy na aming maparangalan sa pamamagitan ng gawaing ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Isang pinagpalang umaga po mga kapatid, tayo pong lahat ay sama-samang umawit, magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Yes, Lord. Dapat na sambahin, papurihan, Panginoon, ang iyong pangalan, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at tumapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang nang maiinig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Lord, hallelujah.
purihin ka, Panginoon. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Ika'y sapat na, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Yes, Lord, sa iyo namin inaalay ang aming awiting ito, O Diyos. Ang aming mga pasasalamat, ang aming pagpupuri, Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tataas-taas ang papuri ang amin pong itinataas sa iyong pangalan. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Purihin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Lord. Lilim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga sa sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa
aming pagpupuri, Panginoon, ay tinataas namin sa iyong pangalan, O Diyos. Yes, Lord. Ay tanging sa iyo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, na masumpuman ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyo. Sige pa, uwitin natin sa ating Panginoon. Yes, Lord. Sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Mananatili kami, Panginoon, sa iyong presensya, Lord God. Hallelujah, Jesus. Kataas-taas ang papuri ang amin pong itinataas sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Ito po ang aming mga awitin, ang aming mga pasasalamat, Panginoon. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sama-sama po nating ipahayag ang pangitain ng UECC. Ang UECC ay isang iglesyang may malalim na kapahayagan ng pananampalatayang nakabatay sa banal na kasulatan. Aktibong nakikibahagi sa dakilang atas na ipinagkatiwala ng Panginoong Hesukristo at nagpapanumbalik ng sangnilikha sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagdating. Pakinggan po natin ang paanyaya ng mga salita ng Diyos para sa ating pagkukumpisal. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Tayo pong lahat ay magkaroon ng sandaling pananalangin at pagkukumpisal. Ayon po sa unang Juan 2:2, si Kristo ang handog sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Mga kapatid, tapat po ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. Inihandog niya ang kanyang sariling anak
upang tayo po ay tubusin sa ating mga pagkakasala. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Binata niya po ang lahat ng hirap at pasakit dahil sa kanyang pagmamahal sa ating lahat. Kaya tayo po ay patuloy na lumapit at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Nakahanda po siyang linisin ang ating mga pagkakasala. Tanggapin po natin kung gayon ang kanyang paglilinis at kapatawaran. At mula po ngayon ay mamuhay po tayo ng mga bagong nilalang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Para po sa ating mga balita at malasakit, Sunday worship service po, ito po ay nagsisimula pa rin ng alas 8 ng umaga at maaari po tayong makibahagi sa gawaing ito sa pamamagitan ng ating YouTube Live. Gayon din naman po para sa ating prayer meeting, ito naman po ay nagsisimula ng 5:30 p.m. tuwing Miyerkules. Dawn watch prayer po tuwing alas 4 ng madaling araw. Kung tayo po ay may mga prayer request, ipagbigay alam po natin ito sa ating mga elders sa pangunguna ni Elder Lindel sa pamamagitan po ng messenger o kaya naman po ay pagte-text. Kids Bible Study po tuwing linggo alas 3 ng hapon sa pamamagitan po ng Facebook private group. At para naman po sa pagbati sa mga may kaarawan, April 25 po si kapatid na Mark Andrew Hernan. Sa 26 naman po, si kapatid na John Aliligay. Sa 27 po, si kapatid na Princess Charmwil Loto. Sa 28 naman po, si kapatid na Jonah Lisa Longabella. At si kapatid na Maxine Hernan. Sa 29 po, si kapatid na Almira Buwan, si Ate Mimi po. At si kapatid na John Freddy Matreo. At sa April 30 naman po, ay si kapatid na Rachel Manuyag. At para naman po sa magdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal sa linggong ito, sa April 26 po, si kapatid na Joseph at Maribel Pascua. At sa 29 naman po ay si kapatid na Randel at Cristina Delihero. Iyuko po natin ang ating mga ulo at tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat, purihin ka sa iyong katapatan at kabutihan sa aming pong mga buhay. Kami ay patuloy niyo pong nililingap at pinagkakalooban ng katatagan at lakas upang mapagtagumpayan namin ang mga hamon ng buhay. Sa mga oras pong ito, nagpapasalamat po kami dahil po kami ay nakakapanambahan online. Tulungan niyo po kami na sa mga oras na ito, maituon namin ang aming mga puso at isipan sa pagkasamba sa iyo. At maunawaan po namin ang iyong mensahe sa pamamagitan ng pangunguna ng iyong banal na Espiritu. Maranasan namin ang iyong presensya sa aming mga tahanan. Hindi man kami physically magkakasama dahil sa sitwasyon sa kasalukuyan, subalit spiritually ay kami magkakasama bilang iyong iglesia. Dakilang Diyos, ikaw po ang aming kalakasan, sa iyo po nagmumula ang aming pag-asa. Tunghayan niyo po ang kalagayan ng iyo pong iglesia ng UECC, maging ang aming mga kapatiran sa Osorio. Pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin, palakasin ang mga nanghihina, pagkalooban ng kapayapaan ang nakakaranas ng kabalisahan, karunungan sa mga may suliranin at lakas upang mapagtagumpayan anumang pagsubok na pinagdadaanan ng iyo pong mga anak na nakakaranas ng mga kabigatan sa buhay. Nagsusumamo po kami sa iyo, ikaw po ang Diyos na makapangyarihan, na aming batong kublihan at kalakasan. Sa iyo po namin matatagpuan ang kapahingahan. Ikaw po ang aming pastor na siya sa amin ay gumagabay. Tulungan niyo po kami na maranasan namin lagi ang iyong presensya sa aming mga buhay. Palakasin niyo po lagi ang iyong iglesia at pagpalain ang mga gawain online, na maging instrumento niyo po upang patuloy na may pangaral ng iyong mga banal na salita. Pagkaisa niyo po ang iyong iglesia at magkaroon po nawa ng desire ng lahat upang makibahagi sa iyo pong mga gawain. Dalangin din po namin ang patuloy niyo pong kaming ingatan, proteksyonan, at pagkaluban ng malakas na immune system maging ang mga kapatid naming nasa malayong lugar.
Ikaw po ang siyang mag-iingat sa amin at magkaloob ng karunungan at kalakasan sa bawat araw. Dinadalangin din po namin sa iyo ang lahat ng nakakaranas ng karamdaman sa oras na ito. Ipatong niyo po ang iyong mapagpalang kamay at patuloy na makadaloy ang kagalingang nagmumula sa iyo. Patuloy niyo din pong palakasin ang kanilang pananampalataya at katagpuin niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na si Mark Andrew Hernan, John Aliligay, Jonalisa Nungabila, Maxine Hernan, Mimi Buwan, John Bradley Matrio, Janeline Dublin na magdaraos ng kanilang kaalaman. Maraming salamat po sa katapatan mo sa kanilang mga buhay. Dalangin po namin ang patnuban niyo po lagi sila at sa malibagong taon na kanilang tatahakin at pagkaluban niyo po lagi ng malakas na pangangatawan. Patuloy po nilang maranasan ang iyong presensya at pagsama sa kanilang pong mga buhay. Ano man po ang panalangin ng kanilang mga puso, ito po nawa ay iyong ipagkaloob. Nagpapasalamat din po kami sa iyong kabutihan sa buhay ng aming mga kapatid na magdaraos ng anniversary ng kasal. Dalangin po namin ang aming mga kapatid na si kapatid na Randel at Christina De Lejero na lalo mo pong pagpalain ng kanilang pagsasama. Ikaw po ang siyang laging manguna sa kanilang pamilya at pagkaluban lagi ng malakas na pangangatawan at proteksyon ng iyong pong ipagkaloob sa kanila sa araw-araw. Gayon din po sa mag-asawang Maribel at Josie Poscoa na magdiriwang din ng kanilang anibersaryo ng kasal. Sa mga oras pong ito, patuloy din po kami lumalapit sa iyo. Dinadalangin din po namin ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Patuloy po namin itinataas sa iyo ang aming mahal na Pangulo, gayon din po ang lahat ng nanunungkulan sa pamahalaan. Pagkaluban niyo po sila ng karunungan sa bawat desisyon na gagawin nila. Gayon din po, O Diyos, ang pag-iingat mo sa anuman po ang kanilang ginagawa. Tulungan niyo po sila sa namasugpo ang mga problema ang kinakaharap ng bansang Pilipinas, Panginoon, o God, maging ang nangyayaring pandemya sa buong mundo. Ikaw po ang magpala, maging sa lahat ng mga frontliners. Ingatan niyo rin po sila, Panginoon. Pagkalooban niyo po ng karunungan ang mga nanunungkulan upang tuloy nga pong masugpo, Panginoon, ang mga problema sa aming bansa. Gayon din po, O Diyos, nadalangin din po namin ang mga kabataan na sa kasalukuyan, Panginoon, ay hindi pa, Panginoon, nakikita sa buhay ni Gary Matrio, Jeyo at Miko Mateos, Panginoon. Mahabag ka po sa kanila. Ikaw po ang Diyos na nakakaalam ng kanilang sitwasyon. Saan man po sila naruroon, Panginoon. Tulungan niyo po sila na sila ay makauwing ligtas. Ikaw po ang patuloy na manguna sa mga otoridad na magamit mo po sila upang tuluyan pong masugpo ang ganitong uri, Panginoon, na ng nangyayari, Panginoon, sa kasalukuyan. Ikaw po ang siyang mahabag sa bawat isa, maging sa iba pa pong kabataan na nawawala, Lord. Dalangin po namin ang iyong kahabagan sa kanila, maging sa kanilang buong pamilya. Ang patuloy niyo pong pagpapatatag sa kanila at patuloy niyo pong pag-iingat po sa kanila. Tulungan niyo po na makauwi po nawa sila ng ligtas. At ang mga otoridad ay patuloy na magsumika, Panginoon, upang ito ay masugpo. Patuloy niyo po silang pagpalain. Dalangin po namin, Lord, sa aming pong mga buhay. Tulungan niyo po kami na malakaran lagi namin ang pananampalataya na nagmumula po sa iyo at patuloy kami makapagbigay kaluguran sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin bilang iyong iglesia na patuloy niyo po kami samahan at tulungan na magampanan po namin ang lahat ng pinapagawa niyo po sa amin. Patuloy po kami umaasa na ang proteksyon igagawa niyo po sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Para po sa ating talatang batayan sa umagang ito po ay ating matatagpuan sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanatang 24, talatang 36 hanggang 49. Ganito po ang sinasabi. Habang pinag-uusapan nila ito,
Tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila'y nakakakita sila ng multo. Kaya't sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tignan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." Habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak sa pagkamangha, kaya tinanong sila ni Jesus, "May pagkain ba kayo riyan?" Siya'y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangan magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit." Tayo po'y pinagpala na sa pagkakarinig at pagkakabasa ng salita ng Diyos. Idagdag niya nawa sa ating ng pagkaunawa. Atin pong awitin ang awit ng paghahanda. Open my eyes that I may see glimpses of truth thou hast for me. Place in my hands the wonderful key that shall unclasp and set me free. Silently now I wait for thee, ready my God, I will to see. Open my eyes, illumine me, Spirit divine. Open my ears that I may hear voices of truth thou sendest clear. And while the wave notes fall on my ear, everything false will disappear. Silently now I wait for thee, ready my God, I will to see. Open my ears, illumine me, Spirit divine. Open my mouth and let me bear gladly the warm truth everywhere. Open my heart and let me prepare love with thy children thus to share. Silently now I wait for thee, ready my God, I will to see. Open my heart, illumine me, Spirit divine. Tayo po ay saglit na manalangin sa atin pong pagbubulay sa mga salita ng Diyos at patuloy tayong humingi ng gabay sa Panginoon. Ipinagpapasalamat namin sa iyo, O Diyos, ang magaganap na pagbubulay namin sa iyong mga salita sa oras na ito. Dalangin namin ang pagsama ng banal na Espiritu upang magkaroon kami ng bukas na diwa, bukas na puso, O Diyos. Sa gayon, kami ay matuto
Maunawaan namin ang iyong mga kalooban na ihahayag sa amin sa oras na ito, hanggang sa matagpuan namin ang aming mga sarili na lumalakad sa iyong mga salita. Sa gayon kami ay makapagbigay ng kapurihan sa inyong dakilang pangalan. Ito pong lahat ay aming nidalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pagbubukas ng isip at puso. Ito po ang paksa na nais kong pagbulayan natin sa umagang ito. Kapag inobserbahan po natin ang ating paligid sa kabila ng pagmamalaki ng mundo, ng achievements ng human mind, subalit parang lalo pong sumasara, or should I say, lalong nagiging sarado ang kaisipan ng marami. Palagi pong sinasabi, palagi pong pinopromote ng mga eksperto, maging sa atin pong mga paaralan, na para daw ma-develop ang kaisipan ng tao, dapat marunong tayong mag-observe, marunong tayong mag-analyze ng mga bagay at ng mga pangyayari sa atin pong paligid. Subalit mapapansin po natin, habang lalong nag-observe ang mga tao sa kanilang paligid, tila mas lalo pong nagiging sarado ang isip ng marami sa atin pong paligid. Ang pagiging sarado po ng isip ay hindi lamang tungkol doon sa mga tao na hindi marunong makinig. Kahit paliwanagan mo ng magandang paliwanag, hindi lamang po ito tungkol doon sa mga tao na walang gustong mapakinggan kundi ang sarili. Alam niyo po, kahit po yung experience ng mental health illness sa ating panahon ay isang uri din po ng pagiging sarado ang isip o pagiging sarado ng isip. Hindi po dahil rebelde o matigas ang ulo at hindi po marunong makinig ang mga taong nagkakaroon ng problema sa mental health, hindi po dahil hindi sila mapaliwanagan at ang gusto lamang nilang mapakinggan ay ang kanilang sarili. Sa halip, nagiging sarado ang isip ng mga taong dumaranas nito, in a sense na hindi nila maunawaan ang kanila pong mga sitwasyon. Hindi po abot ng kanilang isip ang mga nangyayari at ang mga nararanasan po nila sa kanila pong buhay. Kaya nga po depressed, kaya sila ay stress, nagkakaroon ng panic attack at nagkakaroon po ng anxiety. Sa ganitong sense po, nagiging sarado ang kaisipan ng maraming tao sa atin pong panahon. In fact, sabi po ng WHO, more than 3 million Filipinos ang meron pong ganitong uri ng mental disturbance. At sabi po ng ilang psychiatrists, kagaya po ni Andrea Fiorillo at ni Philip Gorwood, yung negatibong epekto daw po o resulta sa mental health ng mga pangyayari sa ating mundo ngayon, kahit pa daw po matapos ang pandemic, it will remain for a long time. Idagdag mo pa yung talagang mga literal na sarado ang isip. Yung mga taong wala namang mental health problem, pero sadyang matigas ang ulo, ayaw makinig, walang gustong mapakinggan kundi ang kanilang sarili. Bakit po mahalagang ma-address ang bagay pong ito? Unang-una, mga kapatid, makikita po natin sa ating passage na ito rin po ang unang in-address ng Panginoong muling nabuhay doon po sa kanyang mga disipulo. Sabi po sa verse 45, binuksan niya ang isip ng mga alagad. At pangalawa, dahil ang saradong pag-iisip po ang number one na hadlang upang hindi matanggap ang mabuting balita. Gayon din naman po sa atin pong mga mananampalataya, ito ang number one na hadlang upang malaman natin o maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. And therefore, itong bagay pong ito ay hindi lamang relevant sa invisible realm ng atin pong mga kaisipan. It is very practical, very concrete
sapagkat naapektuhan po nito ang kabuuan nating buhay. So ano po ang hope ng church patungkol po sa bagay na ito? Paano po binuksan ng Panginoong muling nabuhay ang kaisipan ng kanya pong mga alagad upang makita nila ang kanyang kalooban at nang sa gayon ay maunawaan po nila kahit po yung kahulugan ng kanila pong mga karanasan. Unang-una, very obvious po sa ating passage, binuksan ng Panginoong muling nabuhay ang isip ng mga disipulo sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa kanila ng banal na kasulatan. In other words, their minds were opened by encountering the risen Lord through the Scriptures. Sabi po sa verse 45, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Kung titignan po natin, mga kapatid, ang sitwasyon ng mga disipulo noong panahon na iyon, yun pong dalawang uri ng pagiging sarado ang isip na binanggit kanina ay makikita din po natin sa kanila. Mayroon pong ilan sa kanila na kahit anong paliwanag ng mga taong nakasaksi sa muling pagkabuhay ng Panginoon, ayaw pa ring maniwala. Ayaw nilang makinig sa pagpapaliwanag sa kanila. At mayroon din naman po na bagamat somehow naniniwala sila sa balitang muling nabuhay ang Panginoon, yet stress pa rin sila, depressed pa rin sila, kasi hindi po nila maunawaan ng mga pangyayari. At punong-puno pa rin sila ng takot dahil sa pangamba na baka sapitin din nila yung sinapit ng Panginoon sa kamay ng mga nagpapatay sa Kanya. Kaya bagamat pinaniniwalaan nila ang balita, subalit wala pa ring bahid ng pag-asa sa kanila. Alam niyo po, bagamat iba ang kanila pong sitwasyon sa sitwasyon na meron tayo sa kasalukuyan, but the same spirit of close-mindedness that produces fear, stress, depression, indifference, unbelief, hopelessness, and lack of peace pervades people's lives. At kahit ano pong treatment at entertainment pa ang i-offer ng mundo, nananatili pong sarado at nababalutan ng kadiliman ng kaisipan ng maraming tao, including Christians. Kaya pati po yung isa sa mga basic experiences ng kaligtasan, yung pong restoration ng sanity and soundness ng atin pong pag-iisip ay nabubulabog. Ano po ang solusyon ng Panginoon? Yes, we can say that seeking medical consultation can be helpful. But for our Lord Jesus Christ, the ultimate answer, the ultimate mind opener o mind healer is the proper understanding of the Scriptures. Lalong-lalo na ang pagkaunawa sa kung sino siya ayon sa kapahayagan ng banal na kasulatan. Bakit po? Ang pagiging sarado o ang pagkabulabog po ng isip ay isang uri ng kalituhan ng pagkatao. Sapagkat nilikha ng Diyos ang tao o ang isip ng tao upang pagmulan ng magaganda at mabubuting bagay. Supposedly, ang utak o ang isip ng tao ang magbibigay direksyon sa katawan at sa kabuoang buhay ng tao. Ibig sabihin, bahagi po ng pagiging tao ang pagkakaroon ng sound mind. Kaya po ang pagkasarado ng isipan sa katotohanan at ang pagkabulabog nito ay deviation, pag-alis sa totoong pagpapakatao. Kapag naunawaan po natin ang salita ng Diyos, lalo na po kung paano siyang nagpahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, God incarnate, God who became flesh, doon lamang magiging maayos ang atin pong kaisipan. Bakit po? Sapagkat lahat po ng down moments ng tao, lahat ng suffering, lahat ng hardships at ng difficulties ng sangkatauhan ay naranasan ng Panginoong Hesukristo in His pre-resurrection life.
Subalit nanatiling bukas ang kanyang isip sa kalooban ng Diyos. Nanatiling sane and sound ang kanyang isip. Kaya po itong ino-offer ng banal na kasulatan sa atin because this is our concrete example, concrete model. At sinasabi ng banal na kasulatan, kapag naunawaan natin kung sino si Jesus, mauunawaan po natin hindi lamang kung sino ang Diyos, kundi kung anong ibig sabihin ng pagiging tao. Ng taong may bukas na kaisipan sa kalooban ng Diyos, taong may maayos na kaisipan sa gitna ng mga konkretong karanasan ng kahirapan, ng pag-uusig, ng pananakit at maging kamatayan. Because his humanity is firm even in the midst of suffering and injustices na kanya pong naranasan. Kaya makikita natin, hindi nag-offer ang Panginoon ng makabagong method ng treatment para gamutin ang malubhang karamdaman sa pag-iisip ng mga disipulo noong panahong yon. Ngayon po, sa panahon natin, napakaraming uri ng treatment ang ini-offer ng mundo. The question is, bakit hindi gumagaling ang kaisipan ng maraming tao at tila lumalala pa? Ang Panginoong Hesukristo po, hindi siya nag-offer ng bagong pamamaraan ng paggamot sa sarado at bulabog na kaisipan. Anong ginawa niya? Inulit niya lang at ipinaalala sa mga disipulo yung dating alam na nila bilang mga Hudyo na may knowledge sa salita ng Diyos patungkol sa Kristo. Ganoon din po sa atin, mga kapatid. This is the reason why it is so important for us to be reminded of the Word of God again and again and again and again. Kahit nakakasawa mapakinggan, sapagkat ito po ang ultimate means ng Diyos upang malaman natin ang kanyang kalooban at kung sino siya at kung sino rin tayo sa kanya pong harapan, kung ano ang dapat nating paniwalaan, kung ano ang dapat nating pag-uugali, kung paano tayo dapat mag-react sa mga pangyayari sa atin pong buhay. Because as the saying goes, life can get confusing. And yes, our minds will be severely troubled when we lose sight of the person God wants us to be. Kaya ibinalik ng Panginoong Hesus ang mga alagad sa salita ng Diyos. Kaya palagi rin po tayong ibinabalik ng Diyos sa kanyang salita. Dahil doon natin matatagpuan ang lahat ng bagay na dapat po nating malaman at maunawaan at matutunan tungkol sa Kanya at sa kabuuan ng atin pong buhay. At iyon lamang ang makakapagpabukas ng atin pong mga kaisipan. So this is the first lesson. When you experience close-mindedness, go back to the Word of God. Let the Scriptures open our minds. Let the Scripture heal or open our troubled and disturbed minds by allowing ourselves to encounter the risen Lord through the Scriptures. Pangalawa, paano po binuksan ng Panginoon ang isipan ng mga alagad? Maliban po sa pagpapaalala sa kanila ng salita ng Diyos tungkol sa Kristo. Pangalawa po, ipinakita sa kanila ng Panginoong muling nabuhay na ang nakasaad sa banal na kasulatan ay naganap sa kanyang mga karanasan. Kaya nga ang sabi ni John, the Word became flesh. The Scriptures came to life in Jesus. Kaya po hindi ito nanatiling mga salita lamang, kundi ito po ay naging konkretong karanasan. Bagamat masasabi natin na hindi maganda ang mga karanasan ng Panginoong Hesus, dahil hindi po magandang karanasan ang betrayal, hindi magandang karanasan ang suffering, hindi magandang karanasan ang duraan ka sa mukha, hindi magandang karanasan ang kamatayan. Subalit ang lahat ng karanasan na ito ng Panginoong muling nabuhay
ay bahagi po ng pagkatupad ng mga pangako ng Diyos sa banal na kasulatan patungkol po sa tagapagligtas. Kaya ano po ang ginawa ng Panginoon? Maliban po sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos sa mga alagad. Una, sabi po sa verse 39, ipinakita niya ang kanyang kamay at mga paa sa mga disipulo. Bakit? Kasi nandoon pa yung kanyang mga sugat. At binuksan ng Panginoong muling nabuhay ang isip ng mga alagad sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang mga sugat. Kasi akala nila siya ay multo. Hindi naman pwedeng magkaroon ng sugat ang multo. Pangalawa, sabi sa verse 41, dahil hindi pa rin sila makapaniwala, humingi ang Panginoon ng pagkain. Hindi pwedeng siya ay multo kasi hindi naman nagugutom ang multo. So binuksan niya rin ang isip ng mga alagad sa pamamagitan ng pagpapakita na siya ay nagugutom at kailangan niyang kumain. Because it must be exhausting being dead for 3 days. At alam ng kanyang mga alagad na ang kanyang kamatayan ay bunga ng kanyang malalim na pagmamahal sa sangkatauhan. Dalawang konkretong karanasan ng tao, sugat at gutom. Sa atin pong panahon, ang sugat at ang gutom ang dahilan kung bakit lalong nagiging sarado ang isip ng mga tao. Pansin niyo po ba lately, puro tungkol sa pagkain ang pinagtatalunan ng mga tao? Yung tungkol sa ayuda, na ngayon naghahamunan pa si John Vic at si Isko Moreno sa social media. Yung lugaw, na hindi daw essential, pinagtalunan. Yung pagse-set up ng community pantry, na may mga nagnakaw pa nga, inubos yung lahat ng pagkain dun sa isang community pantry. Look at how corrupted the minds. Look at how close-minded people are. Na dahil sa simpleng pagkain, kayang sarahan ang sarili sa kapwa. Ano po ang pinagkaiba ng sugat at ng gutom ng Panginoong muling nabuhay sa sugat at gutom ng atin pong kasalukuyang sitwasyon o panahon? Bakit po yung sugat at gutom ng Panginoon ay nakapagpabukas ng isip ng tao? At bakit po yung sugat at gutom ng ating kasalukuyang panahon ay mas lalo pang nagpapasarado ng isip ng tao? Unang-una, mga kapatid, kailangan tanggapin po natin na kahit anong pagsisikap ng tao na maibsan kahit kaunti man lang ang gutom at sugat ng sangkatauhan, kapag ang isip ay sarado o bulabog, o sa mas klarong termino, kapag ang pagsisikap na ito ay nagmumula sa mga taong unregenerated o mga taong hindi restored ang katauhan, it will fall short. It will fall short. Kaya tignan ninyo yung context, mga kapatid, ng ginagawang pagsugpo sa gutom at sugat ng tao ngayon. Look at the context. Pagbibigay, ayuda, community pantry. Pagbibigay ang context. And yet, bagamat ang context ay tungkol sa pagbibigay, subalit sa saradong pag-iisip, sa bulabog na pag-iisip, kahit po ang pagbibigay ay nagiging masama at pwedeng magamit sa masama. Kaya parang mas na-empower palalo tuloy yung hunger ng mga tao. Kasi ang hunger na nabuo sa mga tao ngayon ay hindi lamang physical hunger. Even the soul is hungry for equality, for equal treatment. The soul is hungry to be treated with dignity. At dahil ito po ay hindi napupunan, it produces more wounds. Again, not just physical wounds, but wounds of the soul. And there lies the difference, mga kapatid. It is not the type of hunger and wound that is redemptive. It is a selfish curing of hunger and wounds. Dahil kahit po sa pagbibigay ng ayuda may corruption. Kahit sa pagsiset up ng community pantry may corruption pa rin.
Kaya hindi nito kayang i-satisfy ang physical hunger kasi kapos. At kung ang physical na aspeto ng buhay ay hindi nito kayang i-satisfy, di lalong-lalo na po yung uhaw, yung gutom at sugatang kaluluwa. At hanggang hindi nasasatisfy at nagagamot ang kaluluwa, imposibleng masatisfy ang physical na katawan. At kapag hindi nasatisfy ang physical na katawan at kaluluwa at hindi ito nagamot, mananatili pong sarado at bulabog ang isip ng tao. Ang sugat at ang gutom ng Panginoong Hesukristo ay bunga ng kanyang kapaguran at paghihirap upang iligtas ang sangkatauhan. It is a hunger. Those are wounds that came from His love for humanity. It came from a compassionate heart. The hunger and wounds is and are the type that will open people's minds. Dahil ito po ay may kakayanang isatisfy at pagalingin ang uhaw at gutom at sugatang kaluluwa. It cures the soul and therefore it will also be felt by the body. It is the type of hunger and wounds that unites a person, restores the totality of a person, and thus it will result to sanity and soundness of mind. Paano po mabubuksan ang ating isip at ang isip ng mga tao sa ating paligid? Ano po ang lunas ng Panginoon sa sarado at magulo o bulabog na kaisipan? Dalawang bagay na alam po natin. Pakikinig at pangunawa o pagkaunawa, tamang pagkaunawa sa sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan, lalo na po sa kanyang kapahayagan ng sarili sa Panginoong Hesukristo. Let the Scriptures open our minds. Let the Scriptures heal our troubled and disturbed minds by allowing ourselves to encounter the risen Lord through the Scriptures. At pangalawa, ang ating tamang pagkaunawa sa banal na kasulatan, lalo na po sa mga gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon, ang siyang maglilid sa atin upang konkretong maranasan ng Panginoon sa mga ordinaryo na karanasan po natin ng buhay. At bagamat ordinaryong karanasan at minsan pa ay hindi magagandang karanasan, subalit kung ito ay karanasan natin sa Panginoon, it is a redemptive type of experience. Ano man pong uri ng karanasan ito. Kaya sa simpleng gutom at sa mapait na pagkasugat, gumagaling at nabubuo ang atin pong katauhan. Dahil po dito nagiging instrumento din tayo ng Diyos upang tulungan ding gumaling at mabuo ang katauhan ng mga tao sa atin pong paligid. And there will be total healing. Nabubuksan ng isip at nagiging maayos ang isip ng mga tao sapagkat nauunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Nauunawaan po natin ang kahulugan ng buhay. Nauunawaan po natin ang kahulugan ng ating mga karanasan. Nauunawaan natin ang ating layunin sa buhay. This is us as a church in this moment. Sa present chaos, sa present crisis na meron po tayo. This is how the risen Lord open and heal our closed, confused and troubled minds. At ito po dapat ang ginagawa din natin bilang isang iglesia. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa kanyang habag sa atin patungkol sa bagay na ito. Matagpuan nating nawang patuloy ang ating mga sarili na binubuksan ang isip ng Panginoon at nagiging instrumento rin tayo sa pagbubukas at pagpapagaling ng kaisipan ng maraming tao. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pakinggan po natin ang paanyaya ng mga salita ng Diyos para sa ating pagkakaloob. Kay Yahweh na aking Diyos, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob?
Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Tayo pong lahat ay masayang magkaloob sa ating Panginoon at para naman po sa ating paalala, sa ating pagkakaloob, ay ilagay po natin ito sa isang sobre at kapag ito po'y handa na, ay pagbigay alam po natin ito sa ating mga diakono sa pangunguna ng kapatid na Tina. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa umagang ito na kami ay nakapagpuri, nakapagpasalamat sa iyo, Lord God. Salamat, Lord, sa patuloy na pagsama mo sa amin, sa bawat pamilya, sa bawat anak mo, O Lord God. Salamat din po sa mga patuloy na paggabay sa amin. Salamat dahil ikaw ang Diyos na laging naandyan na aming kinakapitan. May pagsubok man kaming nararanasan sa panahon ngayon, pero alam namin na ikaw ay laging naandyan, O Lord God. Dalangin po namin sa araw na ito na ikaw ang patuloy na mag-iingat sa bawat isa, O Lord God. Salamat din po sa aming mga hanap buhay, sa negosyo, kung ano man ang aming pinagkakakitaan sa panahong ito. Alam namin na ito ay nagmumula lahat-lahat sa iyo. Kaya maraming salamat po sa lahat ng ito, O Lord God. Ikaw nawa ang patuloy na magpala sa bawat mga anak mo, O Lord God. Kaya salamat po ng marami. Isaan niyo po namin ibinabalik lahat ng papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan mo lamang, O Lord God. Salamat po. Amen. Atin pong awitin ang awit ng pagtatalaga. Make me a captive, Lord, and then I shall be free. Force me to render up my sword, and I shall conquer me. I sink in
serve. It wants the needed fire to grow. It wants the breeze to learn. It cannot drive the world until itself be driven. Its black and only be unfurled when thou shalt breathe from heaven. My will towards my own, till thou hast made it thine. If it will reach upon your throne, it must its ground resign. It only stands unbound amid the clashing strife. With our bosom it has hid and found in its life. Sa pagtatapos po ng ating pagsamba sa umagang ito, muli po natin iyuko ang ating mga ulo sa ating pangwakas na pananalangin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na aming magulang, nagpapasalamat po kami sa iyong banal na harapan sapagkat minsan pa pinaging dapat mo kami sa aming pagsamba sa iyo sa umagang ito. Dakilang Diyos, salamat sa mga pag-aawit na pinaging dapat mo sa iyong harapan. Sa mga panalangin iyong pinakinggan, O Diyos, at sa mensaheng iyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod. Nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mensahe, muli mo ipinaalaala sa amin ang kahalagahan ng pagbubukas ng kaisipan namin upang masumpungan namin ang aming mga sarili na patuloy na naglilingkod sa iyo ng may kagalakan. Dakilang Diyos, nananampalataya kami na bagamat hindi kami magkakasama ngayon physically, naroon ka sa bawat tahanan ng bawat pamilya na kasama namin ngayon sa pagsamba sa iyo. Sa ganitong diwa, O Ama, dalangin namin na sa bawat kapatid namin na kasama namin sa pagsamba sa iyo ngayon, iyuko mo po sa kanilang mga tahanan ang iyong mapagpalang mukha at abutin mo sila ng iyong mapagpalang mga kamay upang ibuhos sa kanila ang iyong makalangit na bendisyon. Pagingdapatin mo rin, O Diyos, ang iyong mabang lingkod na magsasalita ng iyong makalangit na bendisyon sa kanila, nang sa gayon, maunin nila ang iyong pagpapala sa buong isang linggo naman na pamumuhay namin. Madama namin lalagi, O Diyos, ang makikipisan ng iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na nagtuturo ng karunungan upang makagawa kami ng mga gawain sa araw-araw na nagbibigay sa iyo ng kalwalhatian. Gayon din, O Diyos, pahintulutan mo rin na sa buong isang linggo naman ito ang aming pakikipagkapwa, makikibaka sa araw-araw, masumpungan namin lagi ang aming mga sarili sa iyong kaligtasan ipinagkakaloob sa amin sa lahat ng sandali sa pamamagitan ng aming Panginoon Hesus. Kung gayon, O Diyos, tanggapin namin sa umagang ito ang iyong makalangit na bendisyon. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, na siya ulo ng Iglesia, ito ang aming mga dalangin. At ngayon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.